tila nagbabadya ang isang malaking kaguluhan sa dagat dahil sa mga ipinapakita ng China Coast Guard na pagpaparami ng kanilang pwersa sa dagat timog silangang Asya matapos umalis ng ilang araw upang maiwasan ang epekto ng Tropical Storm Enteng na may international name na Yagi noong nakarang linggo. Ang mga sasakyang pandagat ng China, kabilang na dito ang kanilang mga militia ship ay naglayag na pabalik sa ilang mga isla na nasasakupan at kontrolado ng Pilipinas. Kabilang na dito ang panatag Oscar Burao Shoal at ang tensyonadong Second Tomas Shoal kung saan nakaangkla ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. 7 barko ng China ang patungong panatag shoal na galing sa kanilang pinakamalapit na naval base sa ginawa nilang man-made island na Mischief Reef o mas kilala sa Panganiban Reef. 640 kilometers ang layo sa isa't isa upang palitan ang mga barkong umalis ng maaga noong nakarang linggo dahil kay Bagyong Enteng. 3 naman sa mga ito ang tumulak papuntang Escuda Shoal na may kasamang 16 na mga militia vessels. Ito'y nilahad mismo ni Ray Powell, Director ng Sealight, isang maritime transparency initiative ng Gordian Knot Center para sa National Security Innovation sa Stanford University. Lumabas si Enteng sa Philippine Area of Responsibility o PAR noong September 4 at tumipat sa kanlurang hilagang kanluran ayon sa Weather Bureau, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA. At ang idinagdag ng epekto nito ay patuloy nararamdaman sa kanlurang bahagi ng bansa habang pinapahusay nito ang habagat. At nito lamang araw, September 11, sinabi ng Pilipinas na sinusubaybayan nito ang pinakamataas na bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ngayong taon, habang pinaplano ng Beijing ang pinaka-konkretibong plano nito na hilahin ang barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa sa madaling panahon at gagawin nila ito sa lahat ng paraan. May 203 sasakyan pandagat ng China ang nakita malapit sa siyam na outpost ng Pilipinas at iba pang pangunahing lugar sa pinagtatalo ng daluyan ng tubig sa nakalipas na 7 araw. Mas taas kaysa sa 163 na barkong nasubaybayan noong nakaraang linggo ayon sa Philippine Navy. Ang pagdagsa ay maaaring may ugnay sa naganap na tensyon sa Sabina Shoal. Sinabi na tagapagsalita ng Philippine Navy na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa mga mamayag nitong Martes. Ang iba pang mga lugar na may tumaas na presensya ng mga Chino ay kinabibilangan ng Pag-asa Islands at Iroquois Reef ayon sa Navy. At dahil sa balak na ito ng China, nagdagdag na rin ng mga armas at tauhan ang Philippine Coast Guard na nakaangkla na barko nito sa BRP Sierra Madre at BRP Teresa Magbanwa. Dagdag rin dito ang mga supply ng pagkain at sinisiguro ng pamunuan ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na handa ang mga tauhan nito sa sinabing barko ng Philippine Navy sa anumang panganib na gagawin ng China anumang oras sa ngayon. Nakarating ang supply nito lamang madaling araw ng Miyerkules sa pamamagitan ng airlift, dala ng 2 helikopter ng Philippine Air Force. Ayon sa ulat ng The Manila Times, wala naman daw ginawa na pangaharang ang tropa ng mga Chino na nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa sa 2 helikopter na nagatid ng mga supply sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nagmamando sa nasabing barko. Dagdag pa ni Trinidad, hindi basta-basta maliliit lamang ng mga armas militar ang kanilang ipinatid sa nasabing resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa, kundi may mga matataas na uri na armas pandepensa ang kanilang ipinadala. Hindi na tinukoy ni Rear Admiral Vincent Trinidad ang pagkakilanlan ng armas, pero sinabi niyang meron itong kakayahan na palubugin ang isang sasakyan pandagat na magtangkang umatake sa barko ng Philippine Coast Guard na nakaangkla sa bisinidad ng Sabina Shoal at sa barko ng Navy na BRP Sierra Madre. Hindi na inilahad ni Trinidad kung kailan naganap ang kanilang ginawang resupply mission sa mga tauhan ng Philippine Navy sa nakasadsad na barko nito sa Ayungin Shoal. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.